magandang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik. Hindi pa nga natatapos itong aking sinasabi. Nandito na tayo sa pinaka-climax ng kanta. Binudots agad. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik po para sa ating panibagong balitaktakan. Uy, Marbil, bakit mo naman masyadong ginalingan? Mga minamahal, nafe-feel ko na talaga na mukhang meron na naman pong magpapaltik. Ay, nako, Marbil, ano ba naman tong ginawa mo? Kasusuklaman ka at kagagalitan ka ng mga dilis. Masyado mo namang ginalingan sa trabaho mo, Marbil. Hindi pa nga lumilipas yung galit sa'yo ni Sara Duterte, dinagdagan mo na naman. Hindi kasi actually maganda yung ginagawa ni Marbil ha. Talagang trabaho lang, walang personalan. So anyway, eto mga minamahal, ano kaya yung magiging initial reaction? Ako'y nagtatanong lang ha, ano kaya yung magiging initial reaction ng mga dilis or ni Digong or ni Sara or ni Bato dito nga sa binitawang statement. Talagang binasag mga minamahal ni PNP Chief Marbil itong kampo ng mga dilis. Ano kaya magiging reaction nila kung napanood man nila itong ginawang balita, ginawang binitawang statement ni PNP Chief Marbil? Paano kasi mga minamahal, usapang human rights to? Malamang, left the conversation yung mga Duterte dyan. Wala naman silang pakialam sa human rights. Diba sabi ni Digong nung 2017, 2018, na I don't care about human rights. So, talagang pag naririnig natin yung yung war on drugs, ang napapasok sa isip natin, Duterte. Oo guys, brand name kasi nila yun. Na kapag narinig natin war on drugs, ang napapasok agad sa isip natin, patayan. So ngayon ay binabago po, recalibrated. Ano ba? Ano nakalagay dito? Wait lang. Binago kasi. Tawag dito. Ano yun? Recalibrated. Ay. Minsan lang akong magkaroon ng tama. Pagpasensyahan nyo na. Minsan lang akong magkamali. Sorry naman. Nabubulol na ako. Yung isa din, nakakapagpagkabagabag. Hindi ko mabigkas ng maayos yun. So ngayon nga po guys, yung war on drugs approach ng administrasyon is recalibrated. Kumbaga, new approach. Sa madaling sabi, droga ay iwasan, buhay ay pangalagaan. Nung panahon nila Digong, papatayin ko kayo. Hindi totoo yun, mga minamahal. Ganun yung approach ng mga Duterte. So anyway, ito, sabi dito, Marbil. Paano ba yung pagbigkas? Marbil. Marbil tells cops observe human rights, preserve human life. Nako, hindi makaka-relate dito sila Duterte. Sila Sara, hindi sila makaka-relate. Kasi mga minamahal, wala silang pakialam sa human rights 'Di ba? Human rights violator sila. Sino magsabing hindi? Pagtutuktukan ko kayo, human rights violator sila. 'Di ba? Wala silang pakialam sa human rights, sa human life. Basta pag sinabing pag natipuan na yan ay adik kahit hindi naman adik, natipuan o tigibumbum. Diba?
So, eto na nga mga minamahal. Sabi dito, as the Philippine National Police starts implementing its recalibrated anti-illegal drugs operation, its chief Romel Francisco Marbil reminded all policemen that they have no right to take the life of any person. Oh, exactly. Tama. Walang karapatan ang kahit na sino man na kumitil ng buhay at ituring na parang kala mo baboy lang 'di ba? Mga minamahal. You know what? Ayoko din naman sa droga and I hate addict, 'di ba? Pero bigyan sana ng chance. Pag addict i-rehab, gumawa sana ng mga facilities na kung saan pwede silang magbago kasi every person may deserves ng second chance. Hanggang second chance lang. Yung mga hindi marunong magbago, bulok nyo na yan sa kulungan. Pero walang kahit na sino ang pwedeng kumitil or kumuha ng ganun lang kadali sa buhay ng isang tao. Diba, mga minamahal? Alam nyo, sa totoo lang kwento ko sa inyo. Madaming stories akong nakita na dati nagaganito sila. Tapos, si Takero, dating gumagamit. Oy, oo, aminado dyan si Takero, kahit tanungin ninyo. Si Takero dating gumagamit yan. 'Di ba? O si Ellen Adarna, gumagamit din yan. O siya na din mismo yung nagsabi, tinry niya yung cocaine, heroin. 'Di ba? So, madami namang tao ang gumagamit noon out of curiosity. 'Di ba? Para gusto lang magpa-hype, yung makisabay sa uso, ganyan-ganyan. Tapos, ililabeled nyo as talagang masama na agad sila. Ako guys, hindi ako pabor sa mga gumagamit. Pero ang akin lang, wag naman sanang bawian agad sila ng buhay na parang kala mo baboy lang na pinalaki mo ng 2 taon. Hindi ganoon. Pangit yun. At saka labag din yun sa ating 1987 Constitution Section 3 Article 1. Ay! Tama ba? Search ko nga. Baka nagkakamali ako. Baka mabash ako dito. Wait lang. Tama. Article 3. Hindi. Section 1, Article 3 of 1987 Constitution. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Diba, mga minamahal? So, dapat dumadaan sa due process. Buti pa nga si Ferdinand Marcos Sr., diba? Yung nagkaroon dati ng yung pabitay-bitay. Diba, may due process si Lim Sing. Kilala nyo yun? Yung dating addict na warlords talaga, mga minamahal. Tapos dito napadpad sa Pilipinas, yung firing squad, yun, kung i-search nyo si Lim Sing, 'di ba? Dumaan siya sa due process. 'Di ba? Dumaan siya sa legal rule of law bago siya pinatigi-bumbum. Etong kila Duterte, wala. Ganyan lang, matipuan lang ng mga pulis na gustong pumapel. Taniman ng droga, tapos bigyan ng planted crimes, evidence, yun na yun. Tapos na yung buhay mo kahit hindi ka naman nag-a-addict. Diba? So, pangit. So, talagang sampal to kila Digong, itong naging statement ni Marbil. Kaya nga sabi ko, ba't mo naman masyadong ginalingan, Marbil? Ba't mo naman ginalingan masyado? May magpapaltik dyan. Ako po, alam mo naman sila Digong. Kaya magpapaltik yan, lalo na yung mga dilis. Okay, sabi pa dito, in his speech during the flag raising ceremony at the Camp Crame in Quezon City on Monday, August 12, Marbil said that no policeman would find himself in trouble in the campaign against illegal drugs if he would just stick to the police operational procedure and the law. Ay, cheer. Magaling. Tama tong approach ni Marbil. Oo, tama. In our recalibrated drug war, the first thing that we should put into our mind is to respect the rule of law. Nakakagwapo pa ganito, no, mga minamahal. Diba? We are called law enforcer, then
Let us enforce the law in a proper order. Ay, naku. Pwede pa, kiss? Grabe, ang lakas makapogi points niya, no? Ni Marbil. Isa pa nga. Diba? Nakakapogi points naman itong si Marbil. So, tayo ay mga taga-implement din ng batas. So, dapat tayo din ay sumusunod sa batas. Tama nga naman. Magaling. Magaling itong si Marbil. Kaya nga naman sabi ko sa inyo, ano kaya yung magiging initial reaction nila Dudes? Pinalakpakan ko pa. Ano yung magiging initial reaction nila Dudes? Sila Dudes, human rights violator. Pero sana medyo nakukulangan ako. Dapat yung mga policemen, lagyan din ng mga body cam. Oy, oo. May mga body cam sana. Pati din yung mga NBA na nag-raid kay Kibuloy. Dapat may mga body cam yan. Para malaman natin kung nag-raid ba talaga sila. Diba, mga minamahal? Para masabi natin na seryoso nga yung approach sa war on drugs. Although seryoso naman to mga minamahal. Pero, syempre, ang tiwala, ang trust pa din. Pero I trust the government. But then, gusto ko yung parang yung parang makikitaan mo na katiwa-tiwala naman talaga. Madami kasi mga hindi pa din nagtitiwala sa mga kapulisan ngayon, lalo pat 'di ba, yung issue ng mga pulis ng panahon nila Duterte. Sinira ni Duterte yung imahe ng mga pulis. Na dapat sana yung mga tao, ang lalapitan nila is yung mga pulis sa oras ng pangangailangan. Kaso ang nangyayari, sa pulis sila natatakot kasi yung pulis din mismo ang gumagawa ng katarantaduhan. May pangungutong, ang dami, di ba? So, sabi dito, let us observe human rights. Let us preserve human life. Sampal to kay Ladigo. Anyway, ito yung video. Ipanood na lang natin mga minamahal yung video. Mas maganda. Para hindi na ako magbasa. Binigyan din ni PNP Chief General Romel Marbil ang pangangalaga sa karapatang pantao sa gitna ng anyay recalibrated o binagong kampanya kontra droga ng gobyerno. Nakatutok si Rafi Kiba. Ito po, dun sa ating recalibrated na drug war, ang unang-una nating Parehas pala kami bulol sa R. Ako naman recalibrated o Siya naman recalibrated. Continue. intindihin. Ipagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Nako. Yan ang kautusan ni PNP Chief General Romel Marbil sa mga pulis sa kanyang talumpati sa flag raising ceremony sa Campo Crame kanina. Ang mga sangkot sa droga, meron pa raw pag-asa. Ito po tayo, habang nandito po tayo sa bansa natin, nandito po kayo sa Pilipinas, alalahanan nyo, lahat ng tao may pag-asa. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Let us preserve. Tama. Dito sa mundong to, lahat po tayo ay may karapatan magbago. Lahat po tayo ay, may deserve ng second chance. So, let us preserve human life. Diba? Grabe. Lakas makapogi points ni Marbil, no? Ulitin natin. Nandito po kayo sa Pilipinas, alalahanan nyo, lahat ng tao may pag-asa. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Let us preserve. Let us respect. Nandito po tayo. We are called law enforcers. Then we enforce the law in a proper order. Ang payag na ito, welcome daw sa mga human rights advocate. Diba? Yun. Maangas. So, ano kaya yung initial reaction? Talagang sampal to kila Digong, no? Sampal to malala. Let us preserve. Ano nga nakalagay dito? Let us observe human rights. Let us preserve human life. And itong naging statement ni Marbil ay suportado naman po ng mga human rights advocate. Nako, okay. Former human rights advocate ka, diba? Ano yung reaction mo patungkol dito?
sa sinabi ni Marbil. Gusto ko lang din marinig yung reaction niya kasi 'di ba human rights ano siya, former human rights advocates. Alam nyo, mas maganda pang tawagin na former spokesperson. Oh, former spokesperson. Mas maganda pang bakit? Former spokesperson. Mas maganda pang tawagin ganun kaysa tawagin kang former human rights advocate. Parang nakakababo yun eh. 'Di ba? Kasi, human rights advocator ka, tapos sumusuporta ka sa kriminal. Anyway, money talks. 'Di ba? Money talks. Depende sa gamit mo. Depende sa pakinabang mo ang pakikitungo nila sa'yo. O yun. Sampal. Sakit nito Tago sa bones. Ha? Reaction nyo. Ano kaya? At saka mga minamahal, tawag dito, alam din naman natin yung kwento nila Digong kasi doon pa lang kay Dilima, 'di ba? Oo, bukod kay Dilima, kay Arturo Las Cañas, Edgar Matubato, kay Arshirto. Tingnan niyo yung mga statement nila, nagpapatunay na ito talagang si Digong, even Montulfo nga 'di ba? Na nagpapatunay na itong si Digong wala naman talagang pakialam sa human rights kasi yung totoo, ayaw niya daw sa droga, pero yung totoo dito, behind the bars is siya pala yung Lord of all the drug lords of Southern Mindanao. Hoy, according yan kay Las Cañas hindi sa akin ang galing yan. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik muli para sa ating panibagong video.